mga maiinit na balita ngayong tanghali. Filipino gymnast Carlos Yulo gumuhit ng kasaysayan matapos magkamit ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Pinoy boxers Nesty Petesio at Ira Villegas sasabak sa semifinals ng women's boxing event sa Paris Olympics. Deliberasyon sa panukalang 2025 national budget sinimula na ng Kamara. Issue kaugnay sa umano'y paggamit ng excessive force ng mga otoridad sa pagsisilbi ng search warrant sa mga property ni Apollo Kibuloy noong June 10, iniimbestigahan na sa Senado. Unity Walk na mga transport group na pabor sa Public Utility Modernization Program umarangkada na ngayong araw. Halaga ng pinsala ng oil spill sa Cavite umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. At rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 5, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Double gold! Gumuhit na makasaysayang pagkapanalo ang pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics na si Carlos Yulo matapos itong matagumpay na makuha ang 2 gintong medalya para sa bansa. Nakuha ng Filipino gymnast ang unang ginto ng Pilipinas sa men's floor exercise sa score na 15.00 laban kina 2020 Tokyo Olympics gold medalist Artem Dolgopapyan mula sa Israel at sa pambato ng Great Britain na si Jake Jarman. Hindi rin nagpatinag si Yulo sa men's vault at muling nasungkit ang isa pang ginto para sa bansa sa score na 15.116. Bumuhos naman ang suporta at pagbati para sa pinakabagong gold medalist ng Pilipinas. Isa sa nagpaabot ng pagbati sa Pinoy gymnast si 2020 Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Sa isang social media post, nagpasalamat si Heidelin kay Yulo dahil sa maganda at mabuting ginagawa nito para sa bayan at sinabing proud siya sa nakamit ng kapwa-atleta ng gintong medalya. Nagpaabot din ng pagbati sa pagkakapanalo ni Yulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, walang sapat na salitang makapaglalarawan kung gaano ka-proud ang mga Pilipino sa pagkamit ni Yulo ng 2 gintong medalya para sa Pilipinas. Tunay anyang ipinagmamalaki at saludo ang mga Pilipino sa husay ni Yulo. Bukod dito, kabi-kabilang parangal at pabuya din ang nakatakdang matanggap ni Yulo matapos ang kanyang makasaysayang pagkapanalo. Samantala, umabante na sa semifinals ng Women's 57 kg Boxing Division sa 2024 Paris Olympics ang pambato ng Pilipinas na si Nesty Petesio. Ito'y matapos niyang pataubin ang katunggaling si Xi Xunshu ng China sa quarterfinals. Dahil dito, tiyak nang makapag-uuwi ng medalya si Petesio mula sa Paris Olympics. Gaya ni Nesty, pasok na rin sa semifinals ang isa pang pambato ng Pilipinas na si Ira Villegas para naman sa Women's Boxing 50 kg Division. Natalo ni Villegas sa nakaraang quarterfinals ang kinatawan ng France na si Vasilia Lacadiri. Bago pa ang kaniyang laban sa pambato ng France, nauna nang tinalo ni Villegas ang kinatawan ng Morocco sa round 32 at ang Algeria sa round 16. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng kaunting rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw na Martes, August 6. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 10 sentimos naman ang magiging bawas sa kada litro ng gasolina. At 45 centavos naman
na rollback sa kerosene. Umarangkada na ngayong araw ang isinasagawang Unity Walk ng ilang transport groups na sumusuporta sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Papunta na sanang Mendiola ang mga grupo, subalit hinarang ang mga ito ng pulisya sa may area ng Espanya sa Maynila. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na yung update sa isinasagawang Unity Walk ng mga transport group na pabor sa PUB Modernization Program? Aga, nakatuloy din naman sila sa Mendiola at ngayong tanghali ay natapos na nila yung kanilang programa. Pero kaninang umaga nga, hinarang sila ng pulisya sa area ng Espanya, Maynila. Paglagpas pa lang yan ng Welcome Rotonda. Ito ngang mga transport group na pabor sa Public Transport Modernization Program o PTMP na nagsagawa ng Unity Walk. At habang nakikipagnegosasyon nga sila sa pulis para payagan silang makapunta ng Mendiola, ay inabutan naman sila ng malakas na ulan kanina. Halos nasa 1 oras din silang nakipagnegosasyon sa mga pulis at iginiit na meron naman silang coordination letter sa pulisya. Halos 1 oras pagtila ng ulan, ay pumayag din naman ang mga pulis na pagbigyan sila basta gagawing maayos ang Unity Walk at hindi magiging dahilan ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Bandang alas 9 ng umaga kanina, nakarating sila sa Mendiola at dito nagsagawa ng programa. Naipahayag nila yung kanilang hinaing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag suspendihin ang implementasyon ng PTMP. Ipinanawagan din nila na maging batas ang Public Transport Modernization Program upang mapagtibay ito at sundin ng lahat ng nasa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa kalagitnaan ng kanilang programa ay nagsalita sila ang Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Sinabi ng opisyal na nakausap ni Transportation Secretary Jaime Bautista si PBBM at ipinagsigawan nito sa mga pro-PTMP kanina na ayon kay Pangulo ay tuloy-an niya ang modernisasyon at hindi ito pwedeng mapigilan ng resolusyon lamang mula sa Senado. Samantala, nagsagawa naman ngayon ng libreng sakay mula sa iba't ibang chapter ang transport group na Manibela. Aga ngayong tanghali, bago mag-alas 11 kanina, ay natapos na rin yung programa ng yung mga sumusuporta sa PTMP dito sa Mendiola. At sa ngayon, dito sa aking likuran, ito yung kaninang pinwestuhan nila, ay wala ng mga miyembro dito ng mga pro-PTMP. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Balik eskwela na ngayong araw ang mahigit sa 3,000 estudyante sa Nangka Elementary School sa Marikina City. At dahil sa laki ng populasyon sa nasabing paaralan, hinati sa 2 ang oras ng pasok ng mga estudyante. Mula sa Nangka Elementary School sa Marikina City, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano ang schedule ng klase ng mga mag-aaral dyan sa Nangka Elementary School? Ng umaga, nagsimula ng magpasukan yung mga mag-aaral para sa panghapong klase. At kaninang alas 6 ng umaga naman ay yung unang shift ng pasok ng mga mag-aaral dito sa Nangka Elementary School sa Marikina City. Ayon sa principal ng paaralan na si Wilfredo Padua, na ang 2 shift ng pasok sa kanilang paaralan ay dahil din sa dami ng mga mag-aaral dito sa Marikina City. Siyempre, ang population is isa sa mga dapat i-take to consideration in deciding kung ilang shift, no? Kasi we have at least 3,700 plus learners. We cannot accommodate them in one day, in one session. So therefore, meron tayong shifting, which is yung AM shift and PM shift. Dagdag pa ni
Principal Padua na ito ay para hindi rin overcrowded sa bawat silid-aralan kasi paliwanag nila na mas matututukan ang mga estudyante kung hindi sila ganoon karami sa isang classroom para rin makapag-focus ang mga teacher na magturo sa mga estudyante, lalo dun sa mga lower grades na mga bata. At ngayon nga, ay nasabi niya rin matagumpay at maayos ang naging unang araw ng klase sa kanilang paaralan. Siniguro rin dito sa paaralan ang mahigpit na seguridad at pagpapatupad ng kaayusan sa loob at labas ng paaralan. Ito ay upang masiguro rin ang kaligtasan ng mga mag-aaral na pumapasok, maging yung mga guro at yung mga magulang na naghahatid sa kanilang mga anak. At isa nga itong ng ka-elementary school sa mahigit 600 paaralan sa bansa na inaasahan ng Department of Education na magsisimula na rin ang klase ngayong araw. At ayon nga sa huling datos ng Department of Education, mayroon pang 42 na mga paaralan ang nag-postpone ng klase ngayong araw. At posible pa itong madagdagan kasi may mga LGUs pa na hindi pa nagpapasa ng bilang ng mga paaralan sa kanilang lugar na nag-postpone pa rin ng simula ng araw ng kanilang pasok. Yan muna update dito sa Marikina City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Jed Naresina. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga ang Defense Minister ng Germany na si Boris Pistorius. Nais ng Germany na mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas o ugnayan sa Pilipinas lalo na sa defense at security. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano pa yung mga natalakay sa pulong nila Pangulong Marcos Jr. at German Defense Minister? Yes, Sumentro ang pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Defense Minister Boris Pistorius sa lalong pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Germany. Sa courtesy call ng German official kay Pangulong Marcos, sinabi niya na sa pakikipagpulong niya kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pagkasunduan na lalagdaan dalawang bansa sa isang defense agreement. We decided both of us that we would like to have a security agreement, a defense agreement between our two countries, and we want to try to sign it until the end of the year. Muli ring nagpahayag ng suporta ang Germany sa international rules-based order. Ayon kay Pistorius, mahalagang mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa suporta ng Germany sa naging posisyon ng Pilipinas ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inumpisa na ngayong araw ng Kamara ang deliberasyon sa 2025 Proposed National Budget. Humarap sa House of Representatives ang mga pangunahing miyembro ng economic team ng Marcos administration. Ang detalye, alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang latest dyan sa budget deliberations? Ella, nagtungo dito sa Kamara ang mga pangunahing miyembro ng economic team ng Marcos administration para sa unang araw ng deliberasyon ng 2025 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Partikular na sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, National Economic and Development Authority Director General Arsenio Balisacan at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona. Nagsasagawa sila sa kasalukuyan ng briefing yung mga kalihim sa House members kaugnay ng estado ng ekonomiya ng bansa at yung macroeconomic assumptions na ginamit sa pagbalangka sa proposed national budget sa susunod na taon. Ginagawa ang budget briefing sa mismong plenary session hall para mas maraming kongresista yung makabahagi sa budget deliberation. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, titiyakin ng Kongreso na bawat piso ay mayroong kaakibat na programa at proyekto at makikinabang ang lahat ng Pilipino. 10.1% na mas mataas ang 2025 proposed budget kaysa sa national budget ngayong taon. Hinikayat din ng liderato ng Kamara ang mga kapwa kongresista na makilahok sa deliberasyon ng pambansang pondo sa susunod na taon at ipasa ito bago mag-adjourn ang session sa buwan ng Setyembre para agad ding maitransmit sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon hinggil sa umano'y illegal na pag-i-issue ng mga masiselang dokumento sa mga dayuhan gaya na lamang ng Philippine passport at birth certificate. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, nag-umpisa na ba yung investigasyon at ano-ano yung inaasahang matatalakay ngayon sa pagdinig? Nagsimula pa lang ang ikalawang public hearing ng Blue Ribbon o ang Committee sa Accountability of Public Officers and Investigations, katuwang ang Committee on National Defense, Security, Peace, Unification, and Reconciliations, kung saan chairperson si Senador Pia Cayetano. Ito ay upang imbestigahan ang hindi otorisadong pagpapalaganap at paggamit ng government documents ng mga foreign and national. Kabilang na riyan ang Certificate of Live Birth at pasaporte at tax identification numbers o TIN. Kasunod ito ng pagkasiwalat ng Department of Foreign Affairs na may ilang banyaga ang nagpapakilala na sila ay Pilipino sa paggamit ng mga authentic at valid na birth certificates at government-issued IDs. Mahigit 100 ng Philippine passport holders na hindi Pilipino ang nasugpo ng Bureau of Investigation at National Bureau of Investigation. Habang natuklasan naman ng DFA, BI at the Philippine Statistics Authority o PSA ang laganap na paggamit ng ilang foreign nationals ng mga falsipikadong birth certificates upang kumuha ng mga government ID at makaiwas sa immigration laws ng bansa. Isinagawa ang unang pagdinig ng Senado kaugnay nito noong March 13 kung saan sinabi ni Senador Pia Cayetano na maaring may sindikato sa likod nito. At ngayong araw ay inaasahan nga na bibigyang diin ang pangangailangan sa investigasyon sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa naturang katiwalian at kanilang mga pananagutan. Tinitingnan din ang pag-uusap kaugnay sa mas mahigpit na polisiya sa pagpoproseso ng delayed birth registrations at pag-aamyenda sa batas kaugnay sa civil registration. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Samantala, isinasagawa rin sa Senado ngayong araw ang investigasyon hinggil naman sa issue ng umano'y excessive force ng pulisya sa pagsisilbi ng warrant sa mga property ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ang search warrant ay isinilbi ng mga otoridad noong June 10 sa mga property ni Kibuloy sa Davao. Ang detalya hatid sa atin ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-ano na ang mga napag-usapan dyan sa hearing? Kanina sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi umano sila o hindi umano gumamit ng excessive at unnecessary force itong Philippine National Police sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ nitong June 10 dahil ayon nga kay Marbil ay gumamit lang umano sila ng sapat na bilang ng police dahil itong si Kibuloy at iba pang mga miyembro nila ay high threat individuals at nabase na rin sa kanilang intelligence report ay gagamit umano sila ng kanilang mga miyembro o mga sibilyan bilang human shield. Ongoing na ang hearing sa Senado kaugnay ng umano'y paggamit ng Philippine National Police na excessive and unnecessary force sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at 5 iba pang akusado sa kinakarap nilang mga kaso. Kasama sa mga humarap sa pagdinig sina PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at mga opisyal ng Davao City Police. Ang pagdinig ay isinasagawa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald De La Rosa. Kabilang sa mga dumalo, sina Police PNP Chief General Francisco Marbil, Bureau 11 Regional Director Nicolas Torre III, NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, Napolcom, POJ, DILG, TSWD, at sa panig naman ng KOJC ay ang kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Tinalakay sa pagdinig ang resolusyon number 1051 na inihain ni Senator Robin Padilla upang malinawan ang issue kung gumamit nga ba ng excessive force ang pulisya sa inilusad nitong operasyon. Nag-ugat ito sa operasyon ng pulis noong June 10, 2024 kung saan sabay-sabay na nilusob ng mga pulis ang 3 properties ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para isilbi ang arrest warrant ng korte para sa leader ng grupo na si Kibuloy at 5 iba pang kasamahan nito.
Magugunitang nagreklamo ang ilang miyembro ng Kingdom Peace Prize dahil sa umano'y overkill na pag-serve ng warrant of arrest mula sa korte ng Davao at Pasig at may 3 pa umanong miyembro na nasaktan sa operasyon. Ayon sa Senate panel, layong resolbahin sa pagdinig in aid of legislation kung nagkaroon ba ng pagmamalabis ang PNP sa pagganap ng kanilang trabaho at kung may nalabag sa karapatang pantao at police procedures. Git naman ni PNP Chief Marvin na ayon sa police procedure ang operasyon ng pulisya sa compound ng KOJC at may prior coordination ito sa mga lokal na otoridad. Sapat lang din umano ang i-deploy nilang bilang ng tauhan dahil sa high threat at malaking impluwensya ni Kibuloy sa lugar. May intelligence report din umano sila na gagamit ng mga sibilyan bilang human shield ang kampo ni Kibuloy. Pagtitiyak naman ni General Marbil, nagsagawa rin sila ng sariling investigasyon at nirelieve na nila ang 15 pulis kaugnay sa operasyon. Samantala, Ella, patuloy tayong makikinig sa pagdinig sa issue ukol sa patuloy tayong mag-aantabay sa iba pang mga issue na pag-uusapan sa pagdinig dito sa excessive at unnecessary force ng PNP. Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Dumulog sa Korte Suprema kaninang umaga si Senator Robin Padilla para maghain ng isang petisyon na humihingi ng declaratory relief ukol sa constitutional amendments. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano itong declaratory relief na hinihingi ni Senator Padilla mula sa Korte Suprema? Magandang tanghali, Aga. Sa petisyon ni Senator Robin Padilla, hinihingi nito sa Supreme Court na maglabas ng isang authoritative declaration o pahayag kung ano ba talaga yung dapat na paraan ng pagboto kapag may panukalang pagbabago sa ating saligang batas o constitutional amendment. Hiniling ni Padilla na siya ring chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na magkaroon ng linaw, partikular ang Section 1 at 3 ng Article 27 ng Konstitusyon hinggil ito sa amendment o revision ng 1987 Constitution at botohan hinggil dito. Anya, ano ba ang tamang interpretasyon dito? Voting jointly o separately ang gagawin ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso o ng Senado at ng House of Representatives. Dagdag pa ng mambabatas, nagkaroon na ng away hinggil sa isyong ito tulad na lamang sa usapin ng People's Initiative. Walang katapusan na tanong na inaamin na po ng mga nagsagawa, sumulat ng konstitusyon, ng 1987 Constitution, sinasabi na po nila na talagang nagkulang sila sa usapin na yon, na dapat iyon ay voting separately. Kaya sana po sa wisdom po, sa tinatawag nating maliwanag na pag-iisip ng ating mga hukom, mabigyan na po nila na hindi po tayo humihingi ng advice, humihingi po tayo ng resolba. Nakikiusap po tayo sa mataas na hukuman na iresolba na po nila itong away na ito. Naniniwala ang senador na tanging ang Korte Suprema lamang ang makapagbibigay ng linaw nga dito sa isyong ito. Bagamat para kay Padilla, naniniwala siyang voting separately o bukod na boboto ang mga miyembro ng Kamara at Senado pagdating sa constitutional amendment. Labagan niya sa principle of bicameralism kung jointly ang botohan dahil 24 lang ang mga senador at tiyak na talo sila sa bilang ng mga kongresista na nasa mahigit 300. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinangako ng Department of Justice o DOJ na masusunod ang itinakdang deadline ng Pangulo na total ban ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Binigyang diin ng Department of Justice o DOJ na tutuparin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nalalabag na karapatang pantao. Kaugnay ito sa mandato ng Presidente na wakasan ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa Pilipinas sa katapusan ng taon. Tiniyak ng DOJ na gagawin ang lahat para maisakatuparan
ang direktiba ng punong ehekutibo na total ban ng pogo. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, dapat may saayos ang lahat hanggang December 31 nang walang nalalabag na karapatan ng mga tao. Kabilang sa kinukonsidera ng DOJ ay ang posibilidad na samantalahin ng mga tiwaling tauhan ng immigration ang pag-uwi ng pogo workers para kumita o para sa kanilang pansariling interes. Marami anyang elemento sa kawanihan ang posibleng gumawa pa ng hakbang para kumita ng pera mula sa mga pogo worker. Inaasahang maraming uuwing pogo worker, partikular pabalik ng China kapag tuluyan ng naipasara ang lahat ng pogo company sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Investigahan ng Department of Justice ang umano'y pagkakasangkot ng lumubog na motorized tanker na Terra Nova sa oil smuggling. Samantala, inatasan naman ng Department of the Interior and Local Government ang Philippine Coast Guard na suriin ang sailing policy para sa ligtas na paglalayag ng mga barko. Narito ang report ni Benedict Samson. Malaking perwisyo sa kalikasan, kalusugan at hanap buhay ng mga mangingisda kung ituring ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang paglubog ng mga motor tanker na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan noong July 25 at MTKR Jason Bradley sa Maribeles, Bataan noong July 27 at ang pagkakasadsad ng MV Mirona 1 sa Maribeles pa rin noong namang July 23. Tinatayang nasa 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng oil spill sa Cavite. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na iniimbestigahan na rin nila ang umano'y pagkakasangkot ng MTKR Terra Nova sa paihi system, bagay na sinang-ayunan naman ng DILG. Ngayon, yung sinasabing paihi, ano ba yung paihi o patulo, no? May ganyang word. Ito yung para sa mga kaibigan natin, ito yung mga barko sa high seas na maski pa paano, bago i-deliver, kinukuha ng mga lilit na bangka ang langis at dinideliver para maka-evade na pagbayad ng taxes. Yung po ang tinatawag na paihi, no, yung term na yun. Basta ako naniniwala lahat ng anggulo, check-in. Number 1. Kung talagang merong ganong suspect, check-in kaagad yan. Handa naman ang Philippine Coast Guard na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang investigasyon. We assure everybody that full investigation will proceed after the oil has been cleared from the site. And the assurance also is we will impose appropriate sanctions to our people if they are found after investigation to be involved in this. But for now, we are focused on our mission, which is to prevent oil spill. Sa ngayon, prioridad ng pamahalaan ng oil spill response sa MTKR Terra Nova dahil sa naman itong nasa 1.4 million liters ng langis. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, wala pa anyang plano ang Senado na magsagawa ng bukod na investigasyon sa naturang insidente. Hindi ko alam kung may investigasyon. Ang alam ko, talagang kinausap na yata at nag-anunsyo naman yata yung Terra Nova, yung may-ari, na babayaran daw nila. Pero kahit bayaran nila, alam naman natin, hindi mababalik sa dati, hindi naman na maibibigay lahat ng hanap buhay na nawala, at hindi naman agara na babalik yung isda. Samantala, upang maiwasan ng aksidente sa karagatan, inatasan ng DILG ang PCG na suriin ng polisiya patungkol sa ligtas na paglalayag ng mga barko. It's about time let's review policies here. Let's look at the gaps. Baka may mga bagong teknolohiyan tayo rito with the advent of the climate change, nagbabago-bago panahon. Anong pwedeng gawin nating warning systems? Number 1, warning systems. Number 2, tignan natin yung mga procedure, yung paglalayag ng barko. Number 3, tignan natin safe ba ang barko paglayag nito. Anong dapat i-check dito? At pang-apat, dapat may counter-check din. Hindi basta-basta ganon. Sa mga aerial surveillance na isinagawa ng PCG, manipis na oil sheen lamang ang kanilang nakita sa Manila Bay. Ngunit habang patuloy ang oil spill response ng pamahalaan, nananawagan naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na iwasan muna ang pagkain ng isda. Patuloy din nila ang BIPAR sa water sampling sa nasa 62 station sa Region 3, Metro Manila at Calabarzon Region. To avoid any na lason, may toxin na ma-ingest ng ating
general public. Lalo na yung oil and grease, meron silang, I believe it's more than a week. I think ang study niya. Lalo na yung sa oil spill, natin. So, hindi siya ganon ura-urada ang result. May third-party laboratory kasi ang may testing. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinatayang aabot na sa nasa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng oil spill sa lalawigan ng Cavite na nagmula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan. Libu-libong mga mangingisda sa Cavite ang apektado ngayon ang kabuhayan, bunsod ng tumagas na langis. Mula sa Silang Cavite, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, may ayuda na bang natanggap yung mga mangingisda na apektado nitong oil spill dyan sa Cavite? Magandang tanghali, Aga. Noong nakaraang linggo ay nakapag-abot na ng relief packs sa Cavite ang mga lokal na pamahalaan, provincial government at ang Department of Agriculture. Naglalaman ito ng bigas at mga delata. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 1,000 piso hanggang 10,000 piso ang maaaring matanggap na cash assistance ng mga mangingisda na apektado ng oil spill. Sa tala ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite, nasa 25,000 na mga mangingisda mula sa Bacoor City, Cavite City, Kawit, Maragondon, Nait, Nobeleta, Rosario, Tansa at Ternate ang apektado. Sinabi ni Cavite Governor John Vic Remulla na aabot na nga sa 1 bilyon ang pinsala nitong oil spill. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy sa pagpapaalala na kung mayroong amoy ng langis ang isang labang dagat ay huwag na itong kainin dahil sa posibleng pagkalaso na dulot nito. Ayon pa sa BIPAR, higit 1 linggo pa mailalabas ang resulta sa mga nakuwang sample ng tubig at isda. Aga sa ngayon may mga inilatag ng oil spill ang iba't ibang LGU sa Cavite, ngunit wala namang napapadpad na langis pa galing doon sa Limay, Bataan. At yan muna ang ating update mula rito sa Cavite. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Positibo sa red tide ang ilang mga baybayin sa Zamboanga del Sur, Surigao del Norte, Leyte, maging sa Samar, Eastern Samar at Zamboanga, Sibugay. Base sa latest bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, partikular na natukoy ang red tide sa Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters ng San Benito sa Surigao del Norte. Gayon din sa mga isla ng Daram, Zumaraga at Cambatutay Bay sa Samar, maging sa Matarinao sa Eastern Samar at Cancabato Bay sa Leyte, maging sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa BIFAR, ang lahat ng mahuhuling shellfish at alamang sa mga nabanggit na lugar ay hindi ligtas na kainin ng tao. Gayunman, ligtas pa rin sa human consumption ang mga mahuhuling isda, pusit, hipon at alimango sa mga nabanggit na lugar basta't ito ay huhugasan ng mabuti bago lutuin. Dumao ngayong araw sa Pier 15 sa Maynila ang isa sa mga barko ng Vietnam Coast Guard para sa 4 na araw na goodwill visit. Sinalubong naman ito ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-ano yung magiging aktibidad ng barko ng Vietnam Coast Guard dito sa Pilipinas? Aga magkakaroon ng palitan ng kaalaman ang Coast Guard Forces ng Pilipinas at Vietnam gaya ng pagsasagawa ng search and rescue exercise at fire and explosive exercise. Dahil parehong nakikinabang ang Pilipinas at Vietnam sa West Philippine Sea, magpapalakas ang exercise na ito sa pagtutulong ng dalawang Coast Guard sa mga insidente sa karagatan, halimbawa ang pag-rescue sa mga mangingisda ng dalawang bansa at mga barkong dumadaan sa lugar. Aga sa kauna-unahang pagkakataon ay dumaong sa bansa ang Vietnam Coast Guard ship CSB 8002. Lula nito ang 80 crew sa pangunguna ni Colonel Wang Hoc Dat, ang Vice Commander ng Vietnam Coast Guard Region 2. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard sa pangunguna ni Commodore Arnaldo Lim
ng Coast Guard Strategic Studies and International Affairs Center. Paglilinaw naman ng PCG, walang kinalaman sa usapin ng West Philippine Sea ang pagbisita sa bansa ng Vietnam Coast Guard. Ayon kay Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ito ay bunga ng pagbisita kamakailan sa Vietnam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Coast Guard Admiral Ronnie Hilgaban, kung saan nagkaroon ng kasunduan na palalakasin ng dalawang bansa ang kanilang bilateral relations. Ayon pa sa PCG, mahalaga ang pagbisitang ito dahil ipinapakita nitong maaari naman pala magkasundo ang dalawang bansa gaya ng Pilipinas at Vietnam na parehas na claimants sa West Philippine Sea. Pinapakita natin na pwede palang magkasundo yung dalawang bansa na merong problema tungkol doon sa West Philippine Sea. Pero pwedeng template tayo ng pagbibuild ng stronger relationship at baka may apply din natin doon sa mga ibang bansang may mga claims sa atin. So pwede naman palang magkasundo, pwedeng makapag-usap, pwedeng i-de-escalate yung situations sa pamamagitan ng mga ganitong mga activities. Aga umaasa ang PCG na simula ito ng mas magandang relasyon ng Coast Guard ng dalawang bansa. Ayon pa kay Rear Admiral Balilo, may posibilidad rin sa mga susunod na pagkakataon na ang PCG ang magsagawa ng goodwill visit sa Vietnam. Sa Biyernes, pagkatapos ng kanilang pagsasanay, ay uuwi na itong Vietnam Coast Guard. Aga, dyan muna ang latest mula dito sa tanggapan ng PCG dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mas paiigtingin pa ng pulisya sa Vinzons, Camarines Norte ang pagbibigay ng seguridad sa mga karagatan sakop sa kanilang bayan kung saan magiging katuwang na rin sa pagbabantay ang mga mangingisda doon. Ito ay sa pamamagitan ng Project Coastal ng PNP. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano ba itong Project Coastal ng PNP at paano ito makatutulong sa mga residente sa mga coastal area dyan sa bayan ng Vinzons? Ella, magiging first multiplier o dagdag na puwersa ang mga mangingisda sa bayan ng Vinzons, Camarines Norte upang bantayan ang mga karagatang sakop ng probinsya laban sa mga foreign vessel na maaaring pumasok dito. Kaya naman kahapon, Ella, August 4, formal nang inilunsad ng Philippine National Police o PNP Vinzons sa Barangay Banokbok sa Calagaos Island ang Project Coastal o kapulisan at organisadong pamayanan sama-sama upang terorismo at kriminalidad ay labanan. Layo ng nasabing programa na mas mabantayan pa ang mga coastal barangay laban sa mga foreign vessel na maaaring pumasok sa mga coastal waters ng lalawigan. Bukod dito, magiging pangunahing katuwang din ang mga mangingisda at mga opisyal ng barangay sa mga coastal area upang maorganisa ng mga grupo na tutulong sa pagmomonitor sa posibleng pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang mga lugar. Matatandaan nitong buwan ng Marso ngayon taon, isang abandonadong Chinese speedboat ang natagpuan sa bayan ng Vinzons na pinaniniwala ang may illegal na aktibidad sa ginagawa sa isang barangay doon. Nitong mga nakaraang buwan din ay may mga naiulat na mga foreign vessel na dumadaan sa mga karagatang sakop ng Camarines Norte. Itong Calagaos Island po is comprises of 3 barangay na kung saan very prone po ito sa posible na pagdaungan ng mga ganitong mga vessel. Yung launching namin po itong sa Project Coastal ay address po ito dun sa mga fisher folks natin. Kasi posible na hindi po nga po dumidikit dito sa barangay, sa mainland, but nandun nakapalibot sa karagatan. Ella, bukod dito, ang naturang programa ay makatutulong din upang mapabilis ang paghahatid ng impormasyon sa mga otoridad kung may mga nakikitang mga iligal na gawain sa mga coastal barangay. Makatutulong din ito, Ella, sa oras na may mga mawawalang mangingisda sa panahon ng kalamidad o bagyo. Napakalaki po at napakalawak ng sakop na karagatan at baybayin ng buong Pilipinas at ilan lang po yung coast guard natin. So malaking bagay po na
mayroon pong pagtutulungan ng ating PNP at saka yung komunidad. So far po, kahit ilang % lang ang merong gadget po dito sa aming barangay, kung lahat po ng tao ay magtutulungan at merong malasakit sa bawat isa, siguro naman po ay nandiyan po yung seguridad at pag-iingat sa aming mga taga-barangay Banokbo. Samantala, Ella, kasabay ng paglulunsad kahapon ng Project Coastal na mahagi rin ang PNP Vinsons ng mga school supplies sa 100 estudyante mula sa 3 coastal barangay sa Calaguas Island. Naging kaisa rin ng MCGI Camarines Norte Chapter sa naturang aktibidad matapos itong magsagawa ng feeding program sa 500 residente ng Barangay Banokbo sa isla ng Calaguas. Yan muna ang latest mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Hindi inaprubahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ordinansa sa lungsod na layong i-exempt ang mga senior citizen sa coding scheme sa lungsod. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano yung dahilan bakit hindi pinayagan ni Mayor Magalong yung exemption ng mga senior citizen sa coding dyan sa Baguio? Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang mga complicated na ordinansa or scheme ay dapat base sa data. Dapat umano na malaman kung gaano ba kadami ang bilang ng mga senior citizens na may sasakyan sa lungsod ng Baguio. Hindi inaprubahan ni Mayor Benjamin Magalong ang iminungkahing ordinansa na naglalayong amyendahan ang number coding scheme, ang pagpapalawig ng mga exemption sa mga sasakyang naghahatid ng mga senior citizen na residente ng Baguio City, maging bilang mga driver o pasahero. Ang pagbubukod na ito ay partikular na ilalapat sa mga biyahe papunta at mula sa mga medical clinic, ospital o papunta sa trabaho. Ayon sa proposed amendment, maisasama sa magiging exemption sa number coding scheme ang mga senior citizens. Hindi paparahin ng mga law enforcer basta pasok ito sa rason na magpapa-check up o magpapasok sa trabaho. Ang pribilehiyo na ito sana ay lalong mahalaga dahil maraming senior citizens ang kailangan pa ring magtrabaho sa kabila ng kanilang edad at maaaring mahirapang mag-commute dahil sa paghihigpit sa number coding. Ayon pa kay Mayor Magalong, magkakaroon naman ng experimental scheme sa loob ng 3 buwan. Magkakaroon ng 2 weeks advisory sa publiko na magkakaroon ng experimental scheme sa mga sasakyan na naghahatid ng mga senior citizen na residente ng Baguio. Magkakaroon din ng pag-aaral at public consultation sa mga PWD at media practitioners kung maaari silang maidagdag sa exemption sa number coding scheme. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Grace Doctolero. Nagdaos kamakailan ng Malaysia ng isang espesyal na video workshop para sa mga bata bilang paghahanda sa Southeast Asia Video Festival for Children. Narito ang report ni Joselito Liquido. Bilang paghahanda sa 4th Southeast Asia Video Festival for Children or CVFC, idinaos ang isang video workshop para sa mga bata sa Complex Studio Merdeka Finas sa Kuala Lumpur, Malaysia sa pakikipagtulungan ng Anak TV. Isinagawa ng workshop na ihanda ang mga batang kalahok para sa video festival na gaganapin sa Malaysia mula November 21 to 23, 2024. Layunin ng nalalapit na video festival na palakasin ang pagkakaisa at pagtutulungan sa mga kabataan sa Southeast Asia. Inaasahang mabibigyang halaga ang pagmamalaki sa kultura, matibay na ugnayan ng pamilya at mga common values sa iba't ibang komunidad sa rehiyon. Ayon kay Elvira Yap Go, founder at convener ng CVFC at Anak TV President, ang pangunahing layunin ng video festival ay tipunin ang mga kabataan ng Southeast Asia at gawing mas mabuting mamamayan ng kanilang mga bansa sa kanilang paglaki.
Bukod dito, nagpapasalamat din ang Anak TV President sa patuloy na suporta na ibinigay ng UNTV. Ang primary purpose namin is really to gather all the ASEAN children na magkasama magkakilala kasi ang daming magagandang tradition dito sa ASEAN na magkapareho kay ikaw ay Muslim, Catholic, Buddhist. We have so much in common. So, itong mga 17 years old below, ito ang pwede pa natin, hubugin to what we want them to become a better citizen of each country. Nagbibigay ang festival ng isang natatanging plataporma para sa mga bata upang maipakita ang kanilang kakayahan sa paglikha ng contents, pagbabahagi ng kanilang mga pananaw at cultural sharing. Binigyang diin ni Datuk Mayidin Mustaqim, tagapangasiwang direktor ng CVFC sa Malaysia, ang mahalagang pagkakataon na hatid ng festival para sa mga batang Malaysian. Create an awareness and to teach the younger crowd or the younger students and whatnot to understand the role or the process of producing a video film. I think this is a golden opportunity for Malaysian students age 10 to 17 to understand how to produce a video film. Ayon naman kay Nico Hernandez, isang Filipino film director at isa sa mga tagapagsalita sa video workshop, isang napakahalagang empowerment tool para sa mga bata ang matutong magkwento sa pamamagitan ng filmmaking. Well, ang Southeast Asia Video Festival for Children ay nag-iikot sa Southeast Asia. Para ang goal natin is ma-empower natin yung mga kabataan na kaya nilang magkwento ng mga karanasan nila. And ginagamit natin yung language ng filmmaking para maikwento nila kung ano man yung mga pinagdadaanan nila ngayon as children. So maraming mga topics kaming na-discover along the way as we travel sa Southeast Asia. And dito naman sa Malaysia, excited kami na marinig yung mga kwento na yun. Ang Southeast Asia Video Festival for Children na ngayon ay nasa ika-4 na taon na ay naglalayong palakasin ang pagkakaisa at pagtutulungan sa mga kabataan ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang mga saloobin at mga ideals sa pamamagitan ng paglikha ng mga istorya gamit ang video making. Joselito Liquido, UNTV News and Rescue, Malaysia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapwa nangunguna na ngayon sa standings ng UNTV Cup Executive Face-Off ang Senate Sentinels at AFP Cavaliers matapos ang triple header games kahapon. Habang nakapagtala na rin ng panalo ang Department of Justice Beacon's executives. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Pasok na sa win column ang Department of Justice Beacons matapos dominahin ang Department of Foreign Affairs diplomats sa kanilang mainit na bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Nova Deza Convention Center sa Quezon City. Dinumina ng DOJ ang DFA sa final score na 85-24. Nanguna sa DOJ ang backcourt tandem ni Atty. Richard Padulyon na kumamada ng 21 points, 8 rebounds at 2 assist. At si Atty. Jay Gumasing na humakot naman ng 16 points, 6 rebounds, 4 assists at 2 steals. We lost our first game because we were not able to adjust, but little by little the team is adjusting. So I think they can expect better plays from us, better results in the next games. Malakas kami ngayon dahil nagkakaalaman na kami ng mga plays namin, alam namin yung mga moves namin. So yung play namin inside the court, alam na namin. So yun ang kailangan pagandaan ng aming opponent. Dahil sa panalo, pasok na sa win column ang DOJ, habang ito na ang ikatlong sunod na pagkatalo ng DFA. Buti nakuha namin yung first game namin. Actually, lahat sila nag-contribute naman. So sana magtuloy-tuloy na yung mga susunod pa na game namin.
Sa second game, nagpaulan ng 6-3 si Senator Christopher Bongo para italaan ng defending champion Senate Sentinels ang kanilang ikatlong sunod na panalo. Wagi ang Senate laban sa Malacanang Team Office of the President Executives sa exciting ball game na umabot pa sa overtime sa score na 92-87. Sa ikalawang pagkakataon, tinanghal na best player of the game ang chairman ng Senate Committee on Youth and Sports na si Senator Bongo na may 20 points. Kabilang dyan ang much-needed na 3 3-point shot sa overtime game na nagbigay ng selyo sa kanilang tagumpay. Salamat sa Panginoon, salamat sa mga teammates ko, coaching staff. Lahat, pinilit pa nila ako maglaro. Sakit na talaga likod ko kanina. Pinainom na ako ng pain reliever, pati pinahid na po, uminit na yung likod ko. Buti na lang na samahan yung pag-init ng kamay, nakatsamba po. Tsamba, may ganong araw talaga. Salamat po at nanalo kami. Congratulations sa lahat. Team effort po yun. Nagambag naman ang last executive season's finals MVP na si Ray Maliaga na may 28 points, 19 boards at 5 dimes. Yung OP, pinahirapan kami kasi parang sila yung namin sa standing, isa rin sa malakas na team. Sa ngayon, may malinis na 3-0 win-loss record ang Senate Sentinels, habang ang Office of the President Executives ay may 1 panalo at 2 talo. Napakaganda ng laro. We're up by 17 points pero unti-unti nakain nila. At dumamang pa sila. They take the lead nung huli. So, ganun talaga ang may mga runs talaga yan At yun dapat nakokontrol. Maganda yung game actually, maganda yung result, pero yun lang talaga, kulang talaga may mga players. Wala si Yusek PJ Palatao, wala si Sir Mark Lapid, and wala si Sammy Yang. So yun tatlong yun is part ng core din namin. At sa third game, inilista naman ng AFP Cavaliers ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos magbagi kontra sa Judiciary Magis sa score na 63-53. Nanguna sa opensa ng Cavaliers si Lieutenant Colonel Joseph Eloisada na may double-double na 15 points, 11 rebounds at 3 steals. Kung yung pinag-usapan, maintain lang yung pressure, bawian sa takbo kasi medyo nahirapan magpa-shoot in first and second quarter. Ano, naka-adjust naman din kagad. Yung key dun sa panalo namin ngayon, yung transition. So tumakbo talaga sila. So yung sinabihan ko sila na pagka kaya namin sa transition, go, takbo lang. Pagka libre, tira lang. So ganun lang. Siguro mataas ang level ng aggressiveness ng AFP. Mataas yung rebounding na 57 against 34 kami. Sa ngayon nangunguna sa standings ang AFP, kaagapay ng Senate Sentinels. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 9, versikulo 9 na nagsasabi, turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.